Magandang gabi, Kuya Berto. Ako po si Mang Elias. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Siguro naman po ay maintindihan niyo kung bakit kapag natapos niyo ang liham kong ito. Matagal po akong naging albularyo sa probinsya namin sa Antique. Ngayon po, hindi na. Hindi dahil tumigil ako ng kusa, kundi dahil pinatigil ako ng mismong mga nilalang na minsan kong kinalaban. Ang ikukwento ko po sa inyo ay yung pinakakahintik-hintik at pinakamapait na karanasan ko sa buong buhay ko at ang naging dahilan kung bakit hindi ko na inulit ang mga dasal na yun. Araw ng Huwebes noon, alas 8 ng gabi, tahimik ang barangay namin. Malamig ang hangin at ang tanging maririnig mo lang ay kuliglig at yung malayo pero paulit-ulit na tahol ng mga aso. Nang biglang may kumatok sa bahay, hindi basta katok, yung katok na parang nagmamadali at takot na takot. Pagbukas ko ng pinto, halos mapaluhod yung mga magulang. Mang Elias, tulungan nyo kami. Si Dindo po anak namin, parang may kakaiba sa kanya. Pagtingin ko, bitbit nila yung bata. Mga 7 o 8 taon siguro sa tingin ko. Payat, maputla, nakadilat ang mata pero parang patay na. Hindi gumagalaw ang dibdib niya pero nilapit ko ang tenga ko. Narinig kong mayroong mahinang paghinga. Sabi ko sa kanila, saan huling nagpunta ang bata bago nangyari to? Saglit silang nagtinginan bago sumagot ang tatay. Sa libing po ng kapitbahay namin, may nagwawala daw po doon ng matanda kanina. Bago ihatid sa sementeryo, sigaw daw po ng sigaw tapos bigla na lang tumahimik. Doon pa lang ay naghinala na ako. Inilapag namin ang bata sa banig. Inilagay ko ang kamay ko sa noo niya. Malamig siya, para na siyang patay. Sinimulan ko ang dasal, tamang Latin, luma, yung dasal na pamana pa sa akin ng lolo ko. Pero bago pa ako makakalahati ng pagbasa ay biglang umikot ang mata ng bata. Puting-puti, walang itim, tapos unti-unting bumuka ang bibig niya. Hindi boses ng bata yung lumabas. Nagulat kaming lahat sa takot. Napatayo ang nanay ng bata. Sumisigaw, umiiyak. Tatayo sana yung tatay pero kinapitan ito ng maigpit ng bata sa kanyang kamay. Napakalakas ng puwersa niya, Kuya Berto. Yung tipong hindi mo kayang makapiglas sa tindi ng pagkakahawak. Tawa pa rin siya ng tawa na parang nanunukso. Napatingin ng nanay ng bata sa akin at nagtanong, ano pong nangyayari? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Alam kong pag nagsalita ako, lalo lang kaming pagtatawanan ng kung sinong sumapi sa kanya. Agad kong kinuha ang bote ng langis na ginagamit ko pangontra. Biglang naglagablab ang apoy ng kandila. Sobrang lakas na para bang may puwersa ng hangin. Rinig na rinig ang tunog ng apoy ng kandila pero tila hindi ito nauubos. Maya-maya pa'y may kumatok. Mahina lang pero sunod-sunod. Tatayo sana yung tatay para buksan ang pinto pero pinigilan ko. Huwag niyong bubuksan ang pinto kahit sino pa yan. Narinig kong nagtatakbuhan ng aso sa labas pero hindi tumatahol kundi umuungol na parang takot na takot. Tapos narinig namin boses ng lalaki. Boses na basag, tuyong-tuyo, parang galing sa ilalim ng lupa. Buksan niyo ang pinto. Ako ang magpapagaling sa anak mo. Kakapanintig balahibo ang boses niya, Kuya Berto. Hindi tao ang nasa kabila ng pinto. Sabi ko, huwag niyong pakinggan ang sinasabi niya. Agad ako nagsindi ng kandila sa 4 na sulok ng bahay. Biglang nawala ang hangin. Ang hirap huminga. Talagang gusto ng nilalang sa kabilang pinto na pagbuksan namin siya. Agad kong kinuha ang dahon ng ruda at inilagay sa dibdib ng bata. Sumigaw siya, Kuya Berto.
Pero hindi iyak ng bata, para siyang matandang lalaki na nasusunog sa apoy. Tumindig ang balahibo ko at napapaso ang palad ko. Pero hindi ako tumigil. Nagsimula ako sa pinakadelikado kong dasal. Yung hindi ko ginagamit kahit kailan, maliban na lang kung hindi tao ang kalaban ko. Tapos biglang sumigaw ang nanay. Halos himatayin sa takot. Nakita niya kasing dahan-dahang bumabango ng bata. Hindi gumagalaw maliban sa ulo niya na pumihit ito hanggang sa likuran niya. Patuloy lang ako sa pagbigkas ng mga dasal hanggang sa biglang tumahimik. Walang kahit anong ingay maliban sa kabog ng aming dibdib at malalim naming paghinga. Tapos may biglang bumulong sa likod ko. Hindi mo ako kaya. Hindi mo ako kaya. Hindi tao ang boses, Kuya Berto. Hindi rin demonyo. Sa tingin ko ay isang masamang elemento. Boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Lumingon ako sa likod ko. Walang tao. Pero nasa tenga ko pa rin yung boses. Sasama ko ang bata. Sasama ko. Napahawak sa dibdib ang ama ng bata. Ang kanya namang ina ay halos pumanaw sa takot na nararamdaman niya. Pero yung bata, nakangiti, hindi ngiti ng tao. Banat na banat ang mukha niya at literal na hanggang tenga ang ngiti niya, Kuya Berto. Sabi ng sumapi sa kanya, Hindi niyo siya mababawi sa akin. nagsikip ang dibdib ko, Kuya Berto. Pero patuloy lang ako sa pagdadasal. Halos pasigaw ko nang binibigkas ang bawat linya ng aking dasal. Di simpleng nilalang ito pero hindi ako nagpatalo sa pananalig ko. Tuloy-tuloy lang ang pasigaw kong pagdarasal hanggang biglang bumuka ang bibig ng bata. At lumabas ang usok na may hugis kamay. Parang ayaw niyang humiwalay pero nang dumampi yung usok sa apoy, umugong ang buong bahay. Tapos nawala, napahiga ang bata. Napaiyak ang nanay at si tatay napaluhod at ako naman hindi ako makagalaw. Parang may kumapit sa bato ko na malamig at basang-basa. Kinabukasan, dinala namin ng bata sa simbahan. Gumising siya pero tulala. Hindi umiiyak, hindi na tumatawa. Tahimik lang, subalit nang papalabas na kami ng simbahan ay bigla kong narinig ulit ang mahinang-mahina pero galing sa dulo ng tenga ko. Hindi mo dapat kami pinakilaman. Napatingin ako sa bata at sa pagkakataong yun, Kuya Berto, nakatingin din siya sa akin. Nakangiti pero hindi yung ngiti na mukhang masaya. Yung ngiti na parang nagbabanta. Nag-aganti siya. At simula noon, Kuya Berto, hindi na ako tumanggap ng pasyente. Hindi dahil takot ako, kundi dahil minsan, Kuya Berto, ang pinakamapanganib na tulong ay yung tulong na hindi mo kayang tapusin. At minsan ay pagpipigilan mo ang mga nilalang sa kukunin niya, hindi siya pipitaw. Hindi ka niya kakalimutan. Tatandaan niya ang mukha mo. Hanggang yun, binabangungot pa din ako ng mga pangyayaring iyon. Alam kong naghihintay lang ng pagkakataon ang nilalang na yun para gantihan ako, Kuya Berto. Pero buo ang pananampalataya ko sa Diyos. Alam ko na lagi ko siyang kasama at hindi niya ako hahayaang matalo ng kampon ng kadiliman.